Hala, sinabi ko yun. Hindi alam yun ng mga ano ko. Oh, it's okay. Sino nga ba si Michelle before maging CEO ng Beyond Brew? For the past 14 years, ako ay isang networker. 14 years. Yeah. Full-time. Full-time. And ang magandang nakita ko sa'yo, you love what you are doing. And naranasan mo rin ma-reject. Akala ko pag maganda, hindi nare-reject. Nare-reject pala. At ang sakit. Ano ba yung product na meron sa Beyond Brew? Ang Beyond Brew talaga, ginawa ko talaga to para sa sarili ko. Minsan pag healthy coffee, parang hindi siya masarap. Ano ba ang lasa niyan? Dapat matikman mo. Ano yung pinakamatinding challenge na pinagdaanan mo? Nagkaroon sa point ng buhay ko na umiyak talaga ako. Parang ano ba yung dapat kong gawin? Kasi pag may isang salita ka, malayo't malayo ang mararating mo. Kahit marami kang pinagdadaanan, you still have to show up. Champions are not the people who fail, but those who never quit. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil season 3 na tayo at damang-dama namin ng inyong suporta. Kaya na pang inaantay nyo, tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. She is the gorgeous CEO of Kigomi Corporation and the brand owner of Beyond Brew. Let us all welcome Miss Michelle Go! Batiin mo naman, Michelle, ang ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating EVI Talk Podcast. Hi sa lahat ng mga EVI viewers natin dyan. And syempre sa lahat ng mga barista, hello sa inyong lahat. Thank you so much, Michelle. Kamusta naman ang pagpunta mo dito sa aming set? Okay naman, muntik lang kami maligaw. At malapit lang pala dito yung Jose Rizal. Yeah, yun. So, nakakatuwa. And thank you for inviting me. Thank you, Miss Michelle, kasi alam ko sobrang busy mo rin. And ang tagal na nating parang in-schedule. Ngayon lang natuloy, Yes, di ba? and finally, di ba? So, may mga ganun talagang mga pangyayari. Ito yung perfect time for us. Yeah. Yes. And alam mo, excited na yung mga viewers natin na mas makilala ka. Kasi alam naman natin na talagang ang dami mo ring taghanga and talagang marami ang natutuwa sa'yo and nai-inspire. Thank you. Ayan. Sino nga ba si Michelle before maging CEO ng Beyond Brew? Yan. So, sa lahat ng mga viewers out there, siguro yung iba sa inyo first time tong maririnig. So, for the past 14 years, ako ay isang networker. So, college pa lang talaga, Miss Joycey, nagne-network na ako. So, doon ako na-train mismo sa leadership. Marami kang matututunan and sobrang madedevelop ka mentally, emotionally. So, yun. So, network marketer ako. Actually, bago pa ako graduate, nagne-network na ako. Yung 4-year course ko, tinapos ko siya ng 3.5. So, then yung half semester ko, while waiting for my graduation, yun na, nag-networking na ako. Nag-start ako sa school namin. Then, eventually, yun na yung ginawa kong career. So, doon talaga ako na-develop at nagkaroon ng courage to start my own brand. Ang hirap nun. Parang, actually ako kasi after graduation, nag-networking din ako. So, nakita ko yung sayo, habang nag-aaral ka, nagne-networking ka na. Yes, ang story kasi talaga behind this was yung kuya ko, si Mark Go. Hi, kuya. Magugulat siya, bakit siya nadadamay na-mention ko siya. So, one time, umuwi kami from
from Silang Cavite going to Caloocan kasi from Caloocan kami. Sabi, Jane kasi ang palayo ko. Yan, kasi Michelle Jane yun. Sa bahay, Jane yung tawag sa akin. Sabi niya, alam mo Jane, na-realize ko iba yung yaman ng magulang natin sa yaman ng natin. Kumbaga yung word niya, iba yung yaman ng magulang sa yaman ng mga anak. So ako naman, nagulat ako, parang, ano yun? Parang, teka lang, hindi akala ka ko- yan. hindi Parang ka- nasapian ka. So, ano ko, kumbaga, na-curious ako. So, sabi ko, na-curious ako, sige nga, patingin nga ako niyan. So, in-explain sa actually, yung first time ko umattend sa networking noon, hindi ako nagpunta doon para papag-aralan. Kasi pagpunta ko doon, tawang-tawa talaga ako sa mga speakers, tawang-tawa ako sa seminar. Kasi di ba pag mga networking, more on grabe, power, hyping talaga. Pero doon ako na-inspire na sobrang daming ordinaryong tao na pwede palang kumita ng malaki. Doon sa Marami ang sistema. nabago ang buhay. Yes, marami na bagong buhay. So doon ako na-inspire na kahit pala hindi ka nakagraduate or nakagraduate ka, depende kung may opportunity ka. Basta tama lang yung sistema, tama yung ginagawa mo, pwede ka pala mag-succeed. So doon ako nag-start na actually yung time nga na yun, sinabi ko pa sa kuya ko, saka kumuha ng pang-join dyan, nililibre nga lang kita. Kasi ako nung college pa lang ako, makapal na talaga yung mukha ko, nagsi-sales na talaga ako. Nagbebenta ako. Yun ang pinaka-term. Sa school kasi namin, it's an Adventist school. Ano siya, vegetarian siya. Wala kang mabibili doon ng mga chichirya or meron man, sobrang mahal. So, ang ginagawa ko, every weekend, tuwing umuwi kami, nag-grocery ako. Tapos binibenta mo. tapos binibenta ko. Pero yung pagkabenta ko, hindi ganun kamahal compared sa iba na competitors ko. Para sa akin bumili yung mga estudyante, syempre hindi ko mamahalan. Konting tubo lang. Kasi para May grocery sa akin, store. totoo yun. May grocery store ako dun sa room. Dun sa dorm namin. Tapos, yun, kaya every week kumikita ako noon. So, meron akong ipon talaga. So, yun nag-start. Na-inspire lang din talaga ako sa kuya ko. Kaya dun nag-start yun. Ang ganda nung kinuwento mo na story na na-inspire ka sa kapatid mo kasi the usual na parang nagne-networking is dahil gusto matupad ang pangarap. Pero yun yung naging drive mo na na-inspire ka kasi nagbago yung brother mo. Yeah, Nag-transform oo. siya. Nag-transform talaga Di siya. ba? From a happy-go-lucky boy to a dreamer and achiever. So parang sabi ko, ang ganda nung effect. So kung merong ganong effect, maganda sundan. Oo. Yun. Pero di ba yun nga, kanina natatawa ka na parang, bakit ganito? Ano ba to, kulto? Totoo. May parang ganong feeling, kulto. Pero ano yung nagustuhan mo dun sa culture? Kasi sa networking? nakakatawa naman kasi talaga. Unang tatanong sa'yo, gusto mo bang yumaman? Kaya parang gusto ko bang yumaman? Parang ganun. Pero isa sa mga nag-inspire din sa akin is yung mga tao na hindi lang ikaw yung pwedeng kumita. Yung pwede kang maka-inspire ng mga tao na kahit anong hirap ng buhay, kung may magandang opportunity, plus may sipag ka, may tiyaga ka, pwede kang mag-succeed. Kamusta naman nung nagne-networking ka? Ano yung parang naging achievements or ano yung mga parang biggest lessons na nakuha mo? Actually, ang dami kong lessons pagdating sa networking. Sobrang dami. So, pinaka-gusto kong lesson doon is I learned how to discipline myself. And syempre, yung patience mo dahil iba-ibang tao, iba-ibang personality, iba-iba talaga yung mindset ng tao. Syempre, kung ganito lang dati, grabe, talagang extra mile talaga yung hinapan. Na-stretch talaga. Super stretch talaga. Kasi iba-iba yung personality ng tao. May mga fast learner, meron ka na in-explain mo na uulit-ulitin pa, uulit-ulitin pa, ganyan. So, kumbaga, matutunan mo how to deal with other people, how to deal with their personalities, attitude, and good thing, we have trainings talaga sa networking na talagang totonohin yung ugali. Which is very useful. So, kaya nga grateful ako na doon ako nag-start. Yes. Yun yung foundation. And gaano katagal ka nga nag-networking? 14 years. Grabe, 14 years. Bata pa naman kasi full ako. time. Bata pa Full-time. naman din ako nag-start. So, Oo. malalaman nyo na ang edad ko. Huwag nyo nang ipag-plus-plus. So, 14 years. Yeah. Full time. Full time, yes. Hindi ka nakaisip na bumalik sa work or parang, what if mag-work kaya ako?
Hindi eh. Kapag nandun ka talaga sa industry, kapag nasa loob ka, hindi mo maiisip kasi more on ititrain ka talaga how to dream higher. So, ibig sabihin, naranasan mo rin mag-flyering. Yes, oo, grabe. Ayan. Grabe experience namin dati. Sobrang parang, kung looking back hindi ko akalain na magagawa ko pala yun. Wala pa kasing online nun eh, Oo, wala diba? pang online. Na-try ko mag-flyers. Ganun pala yung feeling nun, no? Na kapag Oo. mag-flyers ka, tapos may tatanggap, pero itatapon. Tapos may kita mo, pag naglalakad ka, may kita mo, yung flyers ko, parang gusto mo lahat pulutin, tapos pagpagin mo, tapos Oo. pwede mo ulit pamigay. Eh, ginastasan mo yun, Yes, diba? and syempre, to think estudyante pa ako nung time na yun, syempre budgeted ako. So, hindi ka talaga umasa sa parents mo? Hindi. Kasi ang parents ko, ang mindset talaga sa amin ng parents ko, bibigyan lang nila kami ng exact amount. So, it's up to you to budget it. If you want something, gawan mo ng paraan para kumita ka. Kaya nga nung college ako, nagbebenta-benta ako para kumita ako. So, ganun. Tsaka yung nagpa-flyers kami grabe, nahuli pa kami ng guard. Kasi kapag pala nagpa-flyers ka sa mall, kailangan mo palang mag-permit. mag-permit. Eh kasi that time, di naman sa amin na-inform na kailangan namin mag-permit. So, syempre, nung nagpa-flyers kami, may tinanong yung kuya ko, anong ginagawa nyo? Syempre, nagpa-flyers kami, as in, takbuhan talaga kami. So, parang, minsan may isip mo, Parang illegal ba yung ginagawa? kailangan ko ba gawin to? May mga ganong point din pala ako. Nung syempre nag-start ako mag-network, may May mga mga downside talaga siya. downside din, saka may mga lows din. Mararamdaman mo minsan na, worth it pa ba na mag-flyerings ako? Worth it pa ba na aasikasuhin ko tong mga downlines ko? Worth it pa ba yung oras ko? Pero syempre, babalik na naman ako dun sa goal ko. Ano ba yung goal ko? So, doon ulit, magre-recharge na naman ako ng training or kakausapin ko. And very important talaga na meron kang mentor. Oo. Yun talaga. Kasi kapag may mentor ka, lahat pwede mong i-share sa kanya. Siya yung magmo-motivate sa'yo, siya yung mag-uplift sa'yo. And kung may mga need i-correct sa attitude mo, sa mga ginagawa mo, nandyan yung mentor to guide you. Yes. And naranasan mo rin ma-reject. Of course, akala ko How nga... many times sa tagal mo sa networking? Grabe ha. Akala ko pag maganda, hindi nare-reject. Nare-reject pala. At ang sakit. De, totoo, oo. Rejection naman is normal. Pero mas masakit nung time na nagde-network ako na nire-reject kasi alam ko may maganda akong opportunity i-share sa inyo pero nire-reject nyo. Yun doon ako na-hurt. Pero actually, yun yung mas nagiging drive mo, di ba? Yes, oo. Kasi every time na nare-reject ka, parang mas pinapatunayan mo na totoo itong sinishare ko sa inyo. Totoo. Kasi pag hindi ka na-reject, okay, smooth lang. Parang walang challenge. Di ba? Na minsan mapapaisip ka din talaga na bakit ganun? Bakit sa 100 kong kinausap, 99 ang nag-reject, isa lang yung nag-yes. Pero good thing, may isang nag-yes. Oo. Diba? Hanggat may isang nagtitiwala, di ba? Oo. So parang yun yung mindset mo before. Parang kung may nagtiwala, so magtutuloy ka at magtutuloy ka. Oo, ganun talaga. Oo. And talagang kailangan mo ng lakas ng loob. Kahit saan ka magpunta, Yes. kailangan mo ng lakas ng loob. Ano naman yung mga naging achievements mo nung nagne-networking ka? Kasi hindi ka naman tatagal dyan kung wala kang nakuha, di ba? Yung mga normal na nakukuha sa networking. Yan, nakaapat na ako na sasakyan, nakapag-travel ako all over the world, sa Pilipinas pa lang, libot na libot ko na. Kahit hanggang dulo ng Mindanao, napupuntahan ko. Grabe. Yeah, para mag-speak, to share the opportunity. Tapos, nagtatop din. Yan, Speakers Bureau din ako. Madami din, kasi sa tagal lang yon, ang dami ring nangyari. Nabanggit mo rin, nung nagkikwentuhan tayo, di ba, magna cum laude. Hindi ba nagalit yung parents mo na, teka lang, magna cum laude ka, tapos magne-networking ka, benta-benta? Good thing naman, sa parents namin, hindi sila against sa anything. Wow. Ang parents kasi namin, they're very supportive na gusto nila matry mo, harapin mo yung buhay para hindi sila spoon feed. Gusto nila mag-grow ka, kung mag-fail ka man, at least natuto ka, at least bata ka pa. So, ang maganda lang nun, nung nakatry kami mag-networking, yung isang opportunity na napasukan namin, okay na kagad. Okay na kaagad, hindi ka Yes. napunta sa maling company. Di ba? So sila, hinahayaan ka nilang magkamali. Di ba? And nakita rin naman kasi nila yung growth sa kuya ko.
So sabi na, okay yan, sige, i-go nyo. Mm. Pero kung hindi, ano kayo, mag-try kayo ng Oo. iba. Tsaka achiever ka na talaga. Kasi, bihira, sa networking yung tatagal ng 14 years. Miss Michelle, maraming pumapasok sa networking, di ba? So, sa 14 years mo sa industry, bakit kaya may mga hindi umaangat? Pero ikaw, napunta ka sa Millionaire Circle. Ano yung habit na ginawa mo para mas makuha mo yung mga goals and dreams mo? Number one habit na napapractice ko is dapat meron kang goal. So kung ma-reject ka man, bahala na, na-reject Oo. Ganon. Pero kapag may goal ka, whatever it takes, you will do everything to meet that goal. So, yun yung para sa akin. Kailangan yung habit mo, every single day may goal ka. Nakatutok sa goal. Yes, meron kang short-term goal, may long-term goal ka. Mm-mm. Ganon. So, andun yung focus. Focus and discipline talaga. Parang ano na lang, more on commitment. Kasi example, parang dito sa podcast, di ba? Miss Joyce, ang aga, ayoko na nga pumunta, alas 8. Siyempre, gigising ako na maaga, ganyan. Ang layo, wala akong driver, ako magdadrive. So, ang dami kong pwedeng reasons. So, sa networking, ganun din. Kahit anong mangyari, Kahit umulan, mainit, umaraw. di ba? Maulan, kahit ano pang nangyari dyan, pag gagawin mo. Yes. So, dapat meron kang commitment. Oo. And mahalagang bagay yung word na commitment. Kasi pag may isang salita ka, malayo't malayo ang mararating mo. Kasi kung ano man mangyari, hindi ka bibitaw dun sa goal na nakita mo dito sa opportunity na to. Yes. Oo. And Miss Michelle, nakita ko, naging part ka din ng bureau speaker. Speakers Bureau. Oo, Speakers Bureau. So, naging speaker ka din. Ano yung nagtulak sa'yo na maging part nito? Nung time kasi na yon, may audition siya. Audition. Nag-try lang May din audition ako. pa pala yung mga ganyan. Oo, may audition siya. So, meron kaming, kumbaga parang, bubunot ka. Oo. May topic kang bubunutin. Tapos, i-explain mo siya impromptu. So, yun. Dapat talaga mabilis yung utak mo. Dapat spontaneous ka. Dapat makakatch mo yung audience mo. Yun, that's very important that if you have your own business o kahit saang larangan ka or saang industry ka or sa work, kailangan you have to master your craft. Kasi kapag alam mo yung ginagawa mo, mas mabilis ka mag-succeed. Huwag mo Yes. iasa lang sa iba. Oo, minsan nga kahit nakapikit ka. Yes, oo. Oo, Dapat alam mo ganun, yung master gagawin mo, di ba? Until now naman, marami pa rin talagang nai-inspire sa'yo. Ano yung naging drive mo to stay committed and motivated? Una kasi nakikita ko talaga yung goal. Yun pa rin, babalik pa rin tayo sa goal, talaga. no? It's a basic rule eh. Not only in networking, but also in life. Mm-mm. Pag wala kang goal, bara-bara rin yung kilos mo eh. And also, syempre, yung mga taong natutulungan mo. Iba kasi yung feeling na nakaka-inspire ka ng mga tao. Yung lalapit sa'yo, out of nowhere, sabi nila, apply and thank you, Yes. mentor, thank you. Kasi kung dahil sa'yo, nabago yung buhay namin, dati ganito lang kami. Yung iba yung feeling na dahil sa'yo, ikaw yung naging reason para mabago yung buhay nila, magkaroon ng magandang mindset yung family nila, yung sarili nila. So parang dito sa nakita mo sa networking na dala-dala mo yung group mo and then even cross lines na kahit wala kang benefit, you just give the value na kaya mong ibigay. Yes, always give your best. Oo. Whether they are your downlines or not, and even in real life, kahit hindi mo sila kakilala, kamag-anak, kahit stranger man sila, always do your best to serve other people. Yes, and also, ang maganda pa kasi na sa ginawa mo, and actually ako nakita ko rin yan sa networking, is hindi ka rin aangat if hindi mo natulungan yung mga downlines mo. Yes. Yung mga members mo na maiangat. Kaya nga kanina nabanggit mo na tinuturuan mo, ginaguide mo kahit nakakapagod na paulit-ulit na lang. Totoo yan. Di ba? Paulit-ulit talaga. Kasi kailangan mong i-guide sila hanggang makuha nila yung result na pwede nilang makuha. Para akong naging nanay sa mga sa mga bata, middle age, sa mga Pati matanda, di ba? Para akong naging nanay talaga. Oo. As in. So, doon ko naintindihan na ang pag-handle pala ng team, hindi lang basta-basta. Dapat may puso din.
After all na, syempre, hindi naman natin makukuha ang success, lalo na ikaw, 14 years sa networking, kung walang challenge. Ano yung pinakamatinding challenge na pinagdaanan mo? Sa networking, pinakamatinding challenge ko, aside sa mga rejections, Parang kurut-kurut na lang sa'yo yung rejections for 14 years. Di ba? Noong una, syempre, Oo, masakit sobrang talaga. sakit nun. Kasi unang-unang magre-reject sa'yo, aminin man natin o hindi, kung sino pa yung malapit sa'yo. Yes. Yun ang pinakamasakit. Na parang, akala ko kayo yung unang susuporta sa akin, pero kayo yung unang mambabash, Oo. kayo yung unang magde-discourage, maganda naman Even tong- friends, Yeah, di ba? even friends. And minsan na makakatulong sa atin yung hindi natin kakilala. True. Di ba? Totoo. Kailangan lang magbingi-bingihan. Tama? Di ba yun yung ano sa network? Magbingi-bingihan ka kasi hindi naman para sa'yo lang, para din sa family mo, sa kanila. Yes. Di ba? And siguro yung mga rejections na yon, hindi lang siguro para sa kanila. Kasi many are called, but few are chosen. Yes. And Miss Michelle, from networking, now you're the brand owner of Beyond Brew. Paano yung naging transition? Ang transition ko talaga dito, eto na nga. Ayan na ba yung eto challenge na nga. talaga? Eto na nga, biglang napausog ng ganito. Eto na nga. So, syempre, I've been with network marketing for so many Oo, years. kasi for more love than mo a siya decade. eh. Yeah, Di ba? love Ang ko talaga siya. hirap. Pero dumating ako sa point na broken-hearted ako. O, di ba? Syempre, kahit naman busy ka mag-network, Oo, may kahinaan pag-ibig talaga. din naman. Yes, kahinaan talaga natin yung mga kababaihan. Oo. Ayun. So, ang nangyari sa akin, na heartbroken ako. So, I started na medyo nawalan ng gana. So, nangyari, naglaylo ko. Parang na-experience ko pa ma-anxiety. Na-experience ko mag-panic attacks. So, hindi... Ala, sinabi ko yun. Hindi alam yun ng mga ano ko. Oh, it's okay. It's a story na lang before. Past is past. Past is past. Pero, Oh, pero hindi, it's more on, hindi alam to ng marami. Kasi syempre, hindi naman natin kailangan i-share lahat on social Yes. media. Oo, di ba parang minsan, totoo ba? Oo, parang ang arte naman to pa sa anxiety, ganun. Nung ako na naka-experience, sabi ko, ganun pala. Pero good thing, I have my family, always naka-backup. Support. So, dun ko na-experience na bigla na lang ako aayain ng mga kapatid ko, mag-out of town, mag-abroad, tatawagan nila ako, ayayin nila ako kumain. Yung parang ayaw nila akong mabakante. Imagine, dong time na yon biglang naging busy ako sa ibang bagay, sa community service, naging volunteer sa fire. Oo. Imagine mo, sa fire volunteer ako, nagpupunta ako kung saan-saan, sobrang as in, para malibang lang. Oo. So, dahil na heartbreak ako, gano'n nangyari. And then, nagkaroon ako ng idea na what if mag-start na lang ako ng sarili kong business. Kasi matagal na rin ako in-encourage ng daddy ko. Kasi ang parents ko kasi, distributor kami ng different kinds of snacks. Oo. So, more than 30 years na rin yung business ng parents ko. Stable na. So, stable na rin siya. So, nagkaroon ako ng offer na why don't I have my own brand. Pero marami kami. Pero unfortunately, hindi rin siya nag-succeed. Then, miracle talaga nangyari. Kasi ang Beyond Brew talaga is a blessing for me. Sobra. Parang yung sa friends, yun yung another partnership. business. Yes. Partnership, na parang nagtiwala ka ba dyan? Yes. Ganun naman talaga eh. Kailangan mo magtiwala sa pag-ibig man o sa negosyo. Oh, ano naman yung masakit na part dyan? Yan. May mga misunderstanding kasi masyado kami... Partnership din siya. Yes, marami kami doon. Kumbaga, hindi pa ako fully healed dito. Then, nagkaroon ako ng... Nadoblehan heartbreak. ka. Oo, ang sakit. Oo, ang sakit. So, parang sabi ko, ano ba yan? Ang hirap pala magtiwala. So, nagkaroon ako ng trust issues. Then, nagkaroon sa point ng buhay ko na umiyak talaga ako. Umiyak ako kay God. Na sabi ko, parang... wala naman akong vices, sumusunod naman ako sa parents ko, hindi naman ako pakawalang babae. Kumbaga parang, ang straight ko naman, pero bakit binigay to yung ganitong challenge sa akin? Parang, ano ba yung dapat kong gawin? One time, tumawag ako dun sa friend ko. Actually, friend talaga siya ng brother ko, na si Liz. Si Liz. Si Liz. Yeah. Listan. Listan, yes. Na naging ng Evie Talk din. So one time, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, Liz, di ba nagli-lip tint ka? Formulatean mo nga ako ng lip tint.
Tapos sabi ko sa kanya, while we were talking, sabi ko, pero parang gusto ko magkape. Kaping brand. Oo. Sabi niya, ate, may kilala ako. Manuf, try mo lang. Pagkausap namin, nandiyan, taste test na kagad. Ang bilis! Oo. Taste test na kagad. Sabi ko, gusto ko ganito. Oo. Ito yung itsura ng packaging, ito. Tapos sobrang ganda ng aura, alam mo yung parang ito ata yung sagot dun sa mga balde-balding luha na iniluha ko. Kasi ang dami kong questions ng mga... Kasi anong hirap eh, from nagkaroon ka ng anxiety, na-depress ka dahil sa love, and then eto na naman, struggle na naman. Yes. And then ngayon, eto pala yung para sa'yo. Yes. Diba? Kaya nga like ko sinasabi, it's a miracle, it's a God-given gift. Etong Yung Beyond Brew. Yes. Bakit Beyond Brew? Beyond Brew, ang pangalan Brew, ng coffee. bigla lang din. Parang ibinigay lahat, na parang tinanggal lahat. Oo. Ito na. Tsaka dun papasok Ganun. yung parang pag mabigat, yung transaction. Yes, Etong oo. sa nangyari sa'yo is ease and flow. Sobrang Parang ease and flow. lang siya, dumarating lang yung mga tamang tao, Totoo. tamang manufacturer. May mga tamang tao na tumulong sa akin. Kasi pwede akong maghayahay sa bahay, na sabihin ko sa parents ko, anxiety ako, ayoko naman. Parang pwede rin akong i-end yung life ko. Pwedeng ganun. Maraming options. Pero dahil nandun yung faith ko, nandun yung nakikita ko na hindi, kaya pang ilaban to. Pwede pa. Na habang may buhay, may pag-asa pa. Yes. Very cliche siya, na habang may buhay, may pag-asa. Pero it's very true. So, Kasi pag very smooth lang, important minsan nga talaga. nakakalimutan natin si God. Diba? And pwede naman din kasi ako manghingi ng tulong Yes. sa parents ko. Kayang-kaya naman, diba? Pero ayoko lang manghingi. Hindi dahil sa pride. No, it's not that. Hindi dahil may ego ako or may pride. But I want to be accountable kung ano man yung decision ko. And I'm already an adult. Adult na ako eh. So, kung kaya ko to, kung hindi ko na talaga kaya, kung wala na talaga, kung last trend na talaga, doon talaga ako mag-aas ng help. Pero iba kasi yung ikaw mismo, hindi. Doon lalabas yung galing mo eh. Kasi pag may Totoo. inaasahan tayo, di ba? Okay lang kahit magkamali ako dito. Okay lang Nandiyan kahit naman sila nandiyan eh. naman sila. Oo. Pero kung ang thinking mo, hindi, I'm accountable for this. Yes. Kailangan kong, ilagay ko lang yung sipag at tiyaga ko dito. Kaya kong mapaboom to, mapalakas to, di ba? Yes, totoo. So parang wala rin yung tiwala mo pala sa sarili mo. Di ba? Medyo. Oo, na parang kaya ko pa Kasi ba? nanghina ako Nanghina ka, Oo. na-depress ka, nagkaroon ka ng anxiety. So ngayon, unti-unti mong naibalik. Yes, Oo. unti-unti siya nabalik. And etong podcast na to, parang ito ata yung pinaka-first ko ulit na nagkwento ulit about my journey sa networking and Oo. all ganyan. Kasi madalas more on kwentuhan lang eh. Chika-chika lang. Ito kasi with podcast na it means maraming tao ang makakapanood na ano ba yung naging ano ba yung background ko, ano ba yung naging Kasi struggles nakikita ko, nila and challenges. success. Wow, si Yes. Michelle Go may brand na. Pero behind that, ang dami pang pinagdaanan. Sobrang daming diba? challenges. Emotionally, mentally, ang dami. Ang dami talaga. Ano ba yung product na meron sa Beyond Brew? Yan, Beyond Brew, it is not your ordinary coffee. It is beyond. Kasi hindi lang siya, ayan, pakita natin. Yan, this one, yan. Yan, Beyond Brew, it is not your ordinary coffee. It is beyond. Kaya nga Beyond Brew. So, it's a healthy coffee. It's a non-acidic coffee. Guilt-free coffee kasi with stevia tayo, sweetened with stevia. And also, non-acidic coffee. Ba, alam naman natin maraming Yes. addict talaga sa kape. Umaga, Yes. tanghali, hapon. Minsan merienda pa. Kahit kailan, di ba, lahat Oo. puro nagkakape. So, ito naman, non-acidic siya. So, kahit, So, okay lang. yes, kahit mayat-mayain mo. And this one, it's vegan from Red Ginseng. Oo. Ano ba yung naitutulong nun sa katawan natin? Yan. Number one, syempre, is good health. So, kaya nga ang tagline natin is beauty and wellness in every brew. So, ang maganda dito, habang nagkakape ka, ini-enjoy mo yung kape mo, may mga health benefits ka. Kasi meron siyang barley grass, immune booster yun. Yes, Moringa maganda. or malunggay, immune booster din yun. Kahit nga, di ba, pag buntis or nanganak na, may malunggay pa rin. Yes. And may mga lumalabas nowadays na mga malunggay capsule kasi it's very, very nice. Naakala ko dati ang malunggay panghalo lang sa munggo, sa tinola. And also yung barley grass, very trend ngayon na kasi ang ganda naman talaga na natutulong sa health natin. Yes. So meron din siyang agaricus mushroom, so anti-aging yun. Meron din siyang goji berries, mga energy booster, meron Korean ginseng. Ang daming benefits.
Yes, ang and daming also, again, magandang ingredients. yes, and sabi ko nga vegan collagen siya from red ginseng. Ang hirap ang hirap Oo. mag-source noon pero nakuha natin siya. Oh, perfect. Yes. And syempre, minsan pag healthy coffee, parang hindi siya masarap. Ano bang lasa niyan? Dapat matikman mo. Actually, natikman ko na yan. Oo nga pala. Ilang beses na. So, sobrang sarap. Yes. Ayan. So, tinatanong ko lang din para at least, di ba, ako ang na-experience ko talaga doon nga sa Bucon, Manila, masarap siya. Yes. Oo. Parang yung And- CEO. Charot, pakikat po yun. Pakikat yun ha. Kasi may sinabi ako doon. Baka sabihin na, ay, CEO pala, baka pwede i-mine. Ha? Wag yun. Iba yun. Oo. So, yun. Masarap talaga yung coffee. So, Yes. eto, healthy coffee siya na masarap. Yes. Oo. And also, hindi lang siya healthy coffee, nakapag-glow din siya ng skin. Dahil din Because sa of the vegan. vegan collagen and other herbs, Oo. superfoods natin, yung mga herbs dito. And kitang-kita naman sa glow mo, of di ba? course. And syempre kapag maayos yung inside mo, mag-glow siya outside. Ang Beyond Brew talaga, ginawa ko talaga to para sa sarili ko. What I mean, para sa sarili ko is lahat ng gusto kong benefits na nandito. So syempre, unang-una gustong-gusto ko magkape. Gusto ko non-acidic, so Oo. non-acidic siya. So gusto ko, yung nagkakape ako na masarap pero guilt-free. Oo. Nilagay ko rin dito kasi sweetened tayo with stevia. Tapos gusto ko rin may mga health benefits. So may mga super herbs tayo, Oo. super foods tayong nilagay. Tapos gusto ko nakapag-glow ng skin, nakaganda, na habang nagkakape ka, nagre-relax ka, Yes. gumaganda ka. So nilagay ko rin dito, 'di ba? And also constipated din kasi ako dati. So ang nangyari, nilagyan ko siya ng again superfoods nga. So mas smoother yung bowel movement ko. So hindi siya slimming, pero it will help you talagang flash yung mga toxins. Mga toxins Yes, sa madi-detox ka. katawan. Mararamdaman mo yun. Oh, ang ganda pala. And saka ito pinakasabi ko pa, nung pino-formulate pa lang to, gusto ko yung coffee na kahit hindi ka nagkakape, maamoy pa lang, gusto mo na magkape. Kaya sobrang bango nito pag tinimpla mo siya. And also the packaging, wag nating kalimutan ang panglabas na anyo. Yeah. Di ba? The packaging itself, di ba? Hindi lang puro loob, sa packaging din. Yes. Paano nakatulong, Michelle, yung experience mo sa networking ngayon na CEO ka na ng sarili mong product? Siyempre, you need to have a goal again. Balik ulit tayo sa goal. Yun pa rin. Siyempre, ano ba ang Actually, goal? yun yung Ano ba ang sasabihin. goal ng Beyond Brew? So, dapat, kahit nagpo-formulate ka pa lang ng sarili mong product, dapat alam mo na yung end. Kumbaga, nandito pa lang yung, kumbaga sa race track, nandito ka pa lang sa starting point, alam mo na kung saan yung tapos mo. Yes. Yan. So, alam mo kung saan yung finish line mo. Siyempre, nandun tayo sa expansion internationally and nandun tayo sa other variants ng Beyond Brew na nasa formulation naman meron na, may hinihintay na lang. So, it's pure matcha. So, sa mga matcha lovers out there, yan, meron tayong pure matcha. And syempre, kung ito Beyond Brew, syempre meron din tayong Beyond Skin. Yan. So, kung ito, not your ordinary coffee, yun, not your ordinary skincare. Oo. Yan. So, ibig sabihin pala, yun nga, balik pa rin tayo sa goal. Yes, Oo. paulit-ulit lang talaga. And ang goal magandang lang nakita, and ang magandang nakita ko sa'yo, you love what you are doing. Talaga. And not only that, kailangan din, alam mo rin lahat ng galaw ng negosyo mo. Hindi lang sa formulation, kailangan Yes. even the marketing. Yan, magugulat nga sila kapag kahit nga editing ng video magugulat sila, sobrang detalye, himay-himay. Etong seconds na to, ganito, ganyan, ganon. Nung wala pa akong sariling logistics, grabe talaga. Ako yung nagkakat ng bubble wrap, ako nagpapak ng bubble wrap, ako nagpiprint ng sticker, ako naglalagay, dadating na lang yung rider, ako kumukontak, ako naglalagay ng Waybill. lahat yun, as in. Iyon lang yung pinagkaiba niya sa networking. Sa networking kasi, meron ng product. Ima-market mo na lang. Totoo. Susunod ka na lang. Being a CEO, you will start from scratch. Totoo. And I believe naman if you have a good intention, the universe, the Lord will give you the right and good people na makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo. Oo. Kasi nga kanina, yun yung naging struggle natin. Na Yes. Kaya ka nagka-anxiety, it's because sa trust. Parang, ang hirap. Sobrang strong mo na napagdaanan mo yung challenge na yon. And then, right now, di ba, nandito ka sa podcast, sobrang powerful. And, yun yung naging lessons din na
choose the right people. The theory of space. And gusto ko lang din i-share na kahit marami kang pinagdadaanan, you still have to show up. Lalo na kapag may usapan kayo, Yes. lalo na kapag kahit saan. Basta lagi kang mag-show up. Oo. Kasi kapag ini-expose mo yung sarili mo, mas nagle-level up ka. Yes, totoo. Oo, diba? And kung may mali ka man na desisyon, i-redirect ka talaga. Ganon. Tsaka andun din yung acceptance mo na nagkamali ka. Failure, Yes. it's okay, pero hindi okay na mag-quit sa Yes. dreams and goals. And diba? failure, it is not the end game. Yes. Ang failure, always nandyan yan. So, mag-fail ka man, kailangan mong tumayo ulit. So, kaya nga, isa sa mga naniniwala ko na quotation, champions are not the people who fail, but those who never quit. And naranasan mo maging stuck, ano naman yung ginawa mo moving forward? Moving on, ang ginawa ko lang talaga is kumapit ako sa faith. Nagkaroon talaga ako ng matinding faith na everything happens for a reason. Yes. Cliché siya, lagi siyang sinasabi, pero totoo siya. Oo. And syempre, kailangan mo rin talaga ng sa sarili mo, internal motivation. Kasi kahit maraming motivations, external motivations, lahat may nagsasabi sa nag-encourage sa'yo, kung sa sarili mo, hindi pa ikaw ayos, mahirap din mag-grow. So, dapat personal, mayroon kang internal motivation na kung bakit mo gagawin yung isang bagay. Yes. And ang maganda sa sinabi mo, Miss Michelle, is habang may buhay, may pag-asa. Yes. Oo. Naano ko kasi sa mga tao na parang tumanda na sila, pero yung mindset pa rin nila, hindi nila binago. 'Di ba? Na parang tatanda na lang ako, ganito lang talaga, ang hirap talaga ng buhay. Kasi yun yung thinking nila na pinasok nila sa isip nila, 'di ba? Unlike na habang may buhay, may pag-asa, focus ka lang sa goal, may mga challenges, and then darating ang time magugulat ka, ay, andito na pala ako sa pinapangarap ko. Yes. 'Di ba? Kumbaga, malayo na, pero malayo pa. Oo. Kasi kapag when you stop learning, that's the start of your downfall. Yes. Yun. And also, syempre, as a brand owner, I have to be the product of my own product. Yes. Hindi pwede yung kukuha ka lang. Dati kasi, kuha ka lang ng commercial model, kuha ka lang ng kung sinong artista to front. Diba? Yes. Ngayon, dapat kailangan totoong ginagamit mo siya. And thankful ako dahil nagkaroon tayo ng Beyond Brew na totoo naman talagang maganda sa health. Yes, pinag-aralan mo talaga. Yes, nararamdaman mo yung health benefits and yung glow sa skin and na-enjoy mo yung bawat kape mo araw-araw. Talagang maraming nagagandahan sa'yo at the same time, yung glowing ng skin, talagang looking younger. Ano bang sikreto? Siguro, mas naging authentic ako sa sarili ko. Yun yung pinaka-importante. Hindi na ako nagpi-please ng ibang tao. Na Yes. the more na nag-expect ka sa mga tao, sa mga nasa paligid mo, sa mga mangyayari. Pero kapag hinayaan mo na lang na mag-flow lahat, hinayaan mo lang na mas maging ma-appreciate mo lahat at maging grateful ka Yes. sa lahat yun ng pa. mga nangyayari. Yun, sobrang gaan. Oo. So, ano naman yung masasabi mo sa self mo nung time na nagkaroon ka nga, nagpapanik ka, nagkaroon ka ng anxiety and depression? Anong masasabi mo sa kanya? So, kung ako ngayon, masasabi ko sa past ko, Yeah. kung ano ma-advise ko sa kanya, masasabi ko Or sa kanya. masasabi mo, In the stage na hindi kagandahan sa life ko, kapit lang. Hindi mo malalaman ang isang bagay na naghihintay sa'yo kung mag-give up ka kagad. Kailangan mong i-allow yung sarili mong ma-experience yung mga bagay kasi yun yung magpapatibay sa'yo. Kasi lahat ng tao dadaan talaga sa mga pagkakamali. Huwag kang mag-dwell sa past mo, huwag kang mag-dwell sa mga mistakes mo, and yung mga challenges na yan, alam kong makakaya at makakaya mo. With the faith, with the courage that you have, with the potential that you have, with the skills that you have, na mga nag-gain mo for the past years, yun yung tutulong sa'yo para mag-succeed ka in the future. thank you, Miss Michelle, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Yes, so bago ako mag-promote, syempre, ng social media accounts natin, I want to thank Miss Joycey, of course, and Evitalk and Evidence for having me. Sobrang
para sa akin, privilege to and it's an honor for me to share my experience na hindi ko to na i-share madalas and a lot of people don't know about this and yung mga struggles ko. And I hope na-inspire ko kayo, na-inspire ko din yung mga viewers natin. So sa lahat ng mga viewristas out there, you can follow and like our Facebook page, Instagram, and TikTok, Beyond Brew Main. And pwede talaga kayong mag-order and mag-purchase ng ating Beyond Brew Toffee Caramel sa ating TikTok shop and Facebook page. So, yun. Thank you. Ayan, thank you so much, Miss Michelle. Alam kong, sobrang busy mo. Pero grabe, sobrang inspiring talaga yung story mo. Yes, Ang thank dami you. nating matutulungan dito sa ating podcast. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming Evitalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mugs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germike Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Code, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan, Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.